Good morning po sa ating lahat. Ako po ang devotioner. Ngayong araw na ito, samahan niyo po akong magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. So, bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo. So, let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa umagang ito, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, panibagong lakas, Panginoon. Pray, O Lord, na samahan mo kami, mag-aral lang yung mga salita. Dalangin po namin na lubos po namin itong maunawaan at magamit sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Sa iyo po ng pinagkakatiwala ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, ang aking pong ibabahagi ay nagmula sa Jonas. From Book of Jonas. Medyo mahaba po ito pero yung pong aking i-share is from chapter 1 and 2. Pero ang aking pong babasahin lang is yung konti sa chapter 1. At ayan po, atin pong basahin. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineve na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na mabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niya makakatakas siya kay Yahweh. So, salamat po sa salita ng Panginoon. Ayun po. Si Jonas, binigyan na siya ng instruction ni Lord kung ano yung gagawin niya, na kung saan siya pupunta. Pero dahil nga si Jonas ay tao lamang, nagkakasala, kagaya natin, si Jonas, sinuway niya si Lord. Instead na sundin niya yung inuutos sa kanya ni Lord, ang ginawa niya is pumunta siya sa ibang lugar at sumakay siya sa barko. Nung sumakay na siya sa barko, yung barko na kanya sinasakyan is tawag dito, nung habang nagbiyahe sila, bumagyo, tapos yung barko na sinasakyan nila halos masisira na gawa ng bagyo. Pero si Jonas, parang natutulog pa siya, nagagawa pa niyang matulog. Tapos yun nga, sabi dun sa kanya sa kanya ng kapitan na nagagawa pa niyang matulog, ginising siya ng kapitan at sinabihan siya na instead na natutulog siya, bakit hindi siya manalangin sa kanyang Diyos. So ayun nga, dahil nga maraming silang kasamang nakasakay sa barko, nag-usap-usap ang mga tripulante na magbunutan kung sino yung magsasabi kung ano yung naging dahilan kung bakit malakas yung bagyo, sino yung dapat sisihin kaya nangyayari yung halos pasira na yung barko na kanilang sinasakyan. So yung nabunot is si Jonas. Si Jonas, sinabi niya yung dahilan kung bakit nararanasan nila yung pagsubok na yun. Yun nga, dahil nga inignore niya si Lord, inignore niya na may pinauutos sa kanyang ang Panginoon pero hindi niya sinunod. So, tinanong siya nung mga kasama niya sa barko, yung mga tripulante, kung ano yung pwedeng gawin para humupa yung bagyo. At sinabi ni Jonas na itapon daw siya sa dagat para humupa na ang bagyo at maging safe sila. So, yung mga tripulante, tinapon si Jonas sa dagat. At ayun nga, pagkatapon sa kanya, sinabi pa ng mga kasama niya sa barko na magtatapon sa kanya. Sinabi niya na hindi nila gusto na mapahamak si Jonas. Subalit gusto nilang maligtas, gusto nilang ma-save dun sa dahil nga syempre sinibagan naman ang gustong mapahamak, mamatay ng nalunod or dahil sa pagkalunod or pagkasira ng barkong sinasakyan. So dahil nga sa kagustuhan nilang maligtas, itinapon nila si Jonas. Pero ayun nga, pagkatapon kay Jonas, si Jonas is nilunok ng balyena or na malaking isda.
So, ilang araw siyang nandun sa tiyan ng malaking isda, yung dabuhalang isda. 3 araw at 3 gabi siyang nasa tiyan ng malaking isda. So, yun, nung time na yun, na-realize ni Jonas na yun nga, may pinag-uutos kasi sa kanya si Lord. Pero sinuway niya. Ganon din tayong mga tao. Alam naman natin na nobody is perfect. Walang perfectong tao, pero dahil nga tayo ay tao lamang nagkakasala, nakakagawa tayo ng kasalanan. Ganon din si Jonas. Nakagawa siya ng kasalanan, sinuway niya si Lord. At hindi niya sinunod si Lord. So, ang nangyari, nagkaroon siya ng pagsubok, ng consequence na dahil sa pagsuway niya, nakaranas siya ng matinding pagsubok. So, ganun din tayo kapag sinusuway natin si Lord. Asahan natin na may binigay na sa ating instruction si Lord kung paano sumunod sa Kanya, pero ini-ignore natin. Kaya, ang nangyayari, ayun, nakakaranas tayo ng pagsubok, tapos, imbis na lumapit tayo sa Kanya, lalo pa tayong lumalayo sa Kanya. So, nung time na yun, nung time na si Jonas is nasa tiyan na ng malaking isda or siguro ngayon, yung balyena nga na tinatawag, nanalangin siya sa kay Lord na iligtas siya. So, dahil nga ang Diyos ay mapagpatawad, hindi siya never niya tayong kinalimutan, tayo lang naman yung nakakalimot sa Kanya. So, si Lord, dahil nga tainting siyang nanalangin si Jonas buong puso siyang nanalangin na, Lord, iligtas mo po ako sa kanyang sitwasyon. So, ganon din sa atin si Lord. Sa kabila ng mga kasalanan na nagagawa natin, kapag lumapit tayo sa Kanya, kapag itiniwala natin sa Kanya yung mga pagsubok or suliranin na ating nararanasan, ang Diyos ay mapagpatawad. So, ganon din tayo dapat. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, dapat ganon din tayo. So, dahil nga sa nagtiwala, buong puso siyang nalang, iniligtas siya ni Lord. Kahit inignore ni Jonas si Lord, iniligtas pa rin siya ng Panginoon. Dahil nga, mahal siya ni Lord. Ganon din tayo. Mahal tayo ng Panginoon, kaya ang gusto lang ni Lord is lumapit lang tayo sa Kanya, magtiwala, isurrender natin lahat ng kabigatan ng ating mga puso, mga pagsubok natin kinakaharap, at kapag itiniwala natin ito sa Kanya, asahan natin na ibibigay, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon yung hinihiling natin. So, yun lang po na pinaunawa lang sa atin ni Lord na huwag natin siyang i-ignore at patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy tayong manalangin. Kahit tayo ay minsan nakakalimot sa Kanya, ang Diyos mapagpatawad. Ang gusto lang ng Panginoon is lumapit tayo sa Kanya. Yan lang po. So, tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah, Lord. Jesus, salamat, Lord, sa umagang ito, sa mga salita na pinaunawa mo sa amin, na sa kabila ng aming mga kasalanan na nagagawa, na minsan na-ignore ka namin, na may binibigay ka na sa aming instruction, pero yung kalooban namin, yung gusto namin, yung mga nais namin ang aming nasusunod, Panginoon. Lord, humingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, sa kabila ng pag-ignore namin sa iyo, na minsan nalilimutan naming mag-pray, na minsan nalilimutan naming lumapit sa iyo, magpasalamat sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, dahil yung salita na ipinawa mo sa amin, Panginoon, nalangin po namin na lubos namin itong maunawaan. Kayo ang aming Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy mo kaming i-connect sa iyo, patuloy mong hayaang lumapalapit kami sa iyo, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, na yung mga tao makikinig nito, Panginoon, patuloy mong i-bless, hindi lang po financial, Panginoon, kundi lalo tigit, Lord, yung spiritual, kung paano nyo sila i-bless sa mga bagay na dati wala sila, Panginoon, na dati hindi nila nare-receive, kung ano man yung Panginoon. Ay salamat, Lord, dahil kayo ang aming great provider, Panginoon. At ganoon din, Lord, dinadalangin din po namin ang mga
aming mga kapatid na nakinig nito, nanood nitong video, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan, lalo tigit Lord, yung mga magtatrabaho, papasok sa eskwela, sa school or sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Patuloy niyo silang iingatan at gagabayan. Patuloy na yung protection na yung pagkakalo mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat Lord sa ipon ng pinagkakatiwala ito na may kasamang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun lamang po. Ingat po tayong lahat. God bless po.